Ay, magandang gabi ho mga boss, mga kamping, mga kabunyog. Salamat po sa dumadagdag na subscriber ng mga friend. Ha? Nahuli na si Digong, no? Mga friend. Yun ang gusto niya, di ba? Harapin daw niya, o pinagmumura niya ICC, o yun na yan. Makinig ko tayo. Ex-President Duterte, Diretso Villamor Air Base mula na iya at doon binasahan ng Miranda rights. At Mindanao. Pinag-uusapan na ang pagbiyahe sa eroplano kay dating Pangulong Rodrigo Duterte sa mga oras na ito ayon sa post ng anak niyang si Kitty Duterte. Kanina ipaaresto siya ng International Criminal Court sa International Police o Interpol. Mabilis ang pagpapatupad niyan mula sa NAIA kung saan lumapag si Duterte mula Hong Kong hanggang sa Villamor Air Base kung saan siya binasahan ng Miranda rights. Siya po ang kauna-unahang Pangulo ng Pilipinas na pinahaharap sa International Court. At mula Villamor Air Base, nakatutok live si Marisol Apunaman. Marisol. Sikat talaga si Digong, kauna-unahan, di ba? Oo. Dito nga sa Villamor Air Base, idiniretso si dating Pangulong Rodrigo Duterte matapos ang arestuin kanina sa kanyang pagdating galing Hong Kong. Napakahigpit ng seguridad na pinapatupad ito. Bantay-sarado ang lahat ng base. Dito na rin sumunod ang taga-suporta ng dating Pangulo. Pagkalapag sa NAIA mula Hong Kong, diretso Villamor Air Base si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Dito, binasahan siya ng Miranda rights kaugnay ng sinilbi sa kanyang arrest warrant mula sa International Criminal Court o ICC. By virtue of the warrant of arrest issued by the ICC for crimes against General Torre ang nagbabasa ng Miranda rights niya, humanity. Sir, you have the right to remain silent. You have the right for counsel of your choice. Anything you say may be used for and against you in a court of law. And I want to ask you, sir, if you understand these rights. Of course, coming from you, it's very clear. Inusisa ni Duterte kung ano ang mga ginawa niyang krimen. Pursuant to Article 25.3a of the statute, Hindi niya pa alam kung anong ginawa niyang krimen. 30,000 yata ay nangamatay ng panahon nun hindi pa alam ang krimen mo. Napakabuti naman ni Digong, wala siyang alam sa nagawa niyang krimen sa loob ng 6 na taon. Ay nako, ewan. Tuloy. for crimes against humanity and pursuant to Article 7.1a of the same statute for murder. Committed Must be murderers. Hindi lang ito. At kung bakit sa Villamor siya diniretso. Show to me now the legal basis for my being here. As apparently I was brought here not of my own volition. Kasama ni Duterte ang common law wife na si Hanilet, ang anak nila na si Kitty at ilang miyembro ng dati niyang gabinete na patuloy na kinukwestiyon ang jurisdiksyon ng ICC. General naman ngayon, alam niyo ba na hindi man lang siya na-serve kung anong kaso na pinag-charge sa kanya ngayon? Hindi niya alam. No? Kahit na PI man lang. Alam mo kami ang charge sa kanya, nasa jargo lang. And then, hindi ba kayo na ano na ganito ginagawa natin? Sumusunod tayo sa isang entity na hindi na tayo membro. Nag-withdraw na tayo. Questionable warrant of arrest. Ano naman ito, sir? Sa Kalayaan Hall sa Villamor Air Base na pinakain ng dating Pangulo at check up ng doktor. Maghapon naman sa labas ng Villamor Air Base ang mga abogado niya. Talagang ang mga friend. Talagang hindi na siya pinalayo ng talagang titrabaho na no. Oo. Hindi na nakalayo Kasi pag nakalayo ito do sa baka nakauwi ng Davao, mahirapan na silang aresto yun Di ba? Magiging kibuloy na to, hindi mo alam kung nasaan nandun, di ba? Kaya talagang, maganda ang pagkakayari Doon niya na sina Silvestre Bello at Attorney Israelito Torion. As a matter of constitutional right, kahit na-arrestuin mo yun. Ang gagaling ng mga Pilipino, no? Mga abogado, no? Mga tagapagtanggol.
Ano ibig niyo sabihin? Tanga yung umaresto? Parang ganun yung ibig sabihin eh. Bobo yung International Criminal Court? Kayo magaling? Ganun ba yun? Mali, sabi nila mali. Yan yung tama. Yung EJK killing, yun ang tama nga ron. Mo yung tao, you are entitled to legal assistance as well as immediate medical assistance. I was asked for a copy of the warrant, wala naman. Bandang hapon, pinadala sa Pangulo ang kopya ng warrant of arrest mula sa International Criminal Court o ICC. Ang anak ni Duterte na si Kitty, nag-post ng medical certificate ng kanyang ama na kailangan siyang i-admit sa ospital dahil sa posibleng komplikasyon dahil sa sakit na diabetes. Nag-post din siya ng larawan ng dating Pangulo na natutulog habang naka-oxygen. Ang pagpapadala sa kanya sa ospital din ang inihirit ng pamilya ni Duterte habang kausap si CIDG Chief Major General Nicolas Torre. Gusto ni Torre na gawin na ang booking procedure kay Duterte sa Villamor Air Base pero gusto ng pamilya na gawin ito sa ospital. Is that too much? Yes, sir, that's too much. 18 years old siya. 18 years old siya. 18 Gusto nila talaga dalhin sa ospital eh, no? Hindi pwede yun eh. General Torre yata yan. Ang laki yung gano'n, di ba? Eh, paano kung harangin? Talagang hindi na pinakawalan, mga friend. Talagang, years old siya. Walang kaso. 18 years old siya. At sa isang punto, hinila na pabalik ni Kitty ang kanyang inang si Hanilet. Ilan sa Filipino ang nahuli kayong araw na to? Ilan ang Anong kaso? Kaya nga, anong kaso? Gawa lang yung kaso. Sir, kailangan ng Pilipino. tibay din ng ano, no? Gawa-gawa lang daw yung kaso, sabi ng asawa ni Digong. Ang dinukaya, ilang presidente na namumok. So that means that you are banking on the inequality of the law because of the Hindi pa sigurado kung saan dadalhin ang dating Pangulo hanggang sa mga oras ng i-file natin ang report na ito bandang alas 4 ng hapon. Walang nagsasalita sa pulisya. Muli namang nag-post ang anak ng dating Pangulong Rodrigo Duterte na si Kitty na pinag-uusapan na raw ang pwersahang pagpapasakay sa kanyang ama sa eroplano. Pakinggan natin ang pahayag. our obligations under the That's why, Okay, sir? ang inaano lang din ko na Sir, ganito. Let us follow the Ito na ang sinasabi ko, sir, na we can do this the hard way. We can do this the easy way. The easy way. Pucha, mabigat yung sabi ni General Torre, no? Sasakay na siya, aeroplano, papuntang Dahig eh. Oo. Secretary Llamas nga, kanina pa sinasabi, alas 5 pa raw eh. Ang biyahe nito eh. Pero ngayon, sabi ni General Torre, you can do this the easy way or the hard way. Tuloy. Way, sir, is for you to choose 3 people to accompany PR to the plane. May bus dyan, and you go into the plane. Okay, sir. The hard way. What plane is this, sir? Ma'am, chartered flight. Chartered flight Okay. from? Chartered flight, no? So we need The hard to way? know. We The hard- need to know no, where you're ma'am. bringing Ma'am. our president. Ma'am, the hard way. Sir, we need to know. Please give Ma'am. us information Makinig ka muna, ma'am. where you are bringing Wala sa big grade ko yun, ma'am. Tagalogin na natin. Sabihin nyo kung saan siya The dalahin. hard way. The hard Pagsagot way. po kami. The hard way is for me to Kasabay ng lalong pag-iingay ng mga taga-suporta ng dating Pangulo ang lalo namang paghigpit ng seguridad dito sa labas ng Villamor Air Base. Sa katunayan, bukod sa mga nakabarikadang pulis sa labas ng gate, nag-deploy na rin ng fire truck. Vicky. Maraming salamat sa iyo, Marisol Abduraman. Ano lang ho yan, mga friend? Ganyan lang talaga. Mga supporter siya di ba? Talagang ganun. Pero ano lang ho yan? Sanay na ho rin tayo dyan Panahon pa ni Marcos Senior, ganyan ibagsak. Pero pag natapos na ho yan, wala na rin yan. Pag naidala na ho yan sa Dahig, siguro, tagal na ho isang linggo, baka tapos na yung Duterte na yan, baka tapos na ho yan. Dahil dun nga,
Meron naman siya, di ba? Sabi nga, bibigyan siya abogado, lahat-lahat. O, di ba? Ang ano lang ko doon, sa tinagal-tagal ng boxing, panalo rin ang batas. Ha? Magkikita na ho sila doon ni Matabato at saka ni Las Cañas, yung kanyang mga dating tagapatay na kanyang binabayaran. Doon na ho yan. No, mga friend. Ang inaano ko lang, no, hindi yata sumalubong si Bato. Baka nakatunog Hindi sumalubong si Bato, si Bongo lang ang sumalubong eh. Tsaka si, si Depektibo, oo. Buhay ng tao, no? So, pag natapos na ho itong gabi na to, bukas iba na ang buhay ni Digong. Doon na ho siya. Iba na yung bahay niya. Doon na siya sa Dahig. Mga friend. Isa na siyang akusado. Di ba? Ayon sa mga balibalita, matagal daw ho yung yan. Pinakamadali daw yata dyan, 2 taon. Ang ano lang dyan, siguro, kung magkakasakit siya, sabi nga, may sakit, diba? May sakit daw. Kung anong magiging, hindi natin alam, di ba? Tayo niyan. Kung magkasakit siya, kung paano, kung iuwi siya dito, o whatsoever, relitisin siya doon, matagal pa lang litisan yan. Ganun ho, korte. Di ba? Tignan nyo nga. Bago siya na-aresto Ito siya dati nung hindi pa siya na-aresto. At bago nga ito, Stanley, itong nangyaring pagsilbi ng official copy ng warrant of arrest mula sa ICC kay dating Pangulong Rodrigo Duterte, banggit natin kanina sa Hong Kong siya. So up to ahead of this ICC arrest, ay sinasabi ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na wala raw siyang kasalanan. He denies any wrongdoing over alleged human rights violations during his administration. Napakabait niya. Wala siyang kasalanan. Crackdown on illegal drugs. March 11, bago siya lumipad, papunta dito, nagbigay siya ng interview sa isang media entity na kaalyado ni Kingdom of Jesus Christ founder Pastor Apollo Kibuloy. At ang nabanggit sa interview ni dating Pangulong Duterte noon ay, wala akong maalala na ginawa akong kasalanan, marami akong ginawa na hindi nagustuhan ng iba or maybe lahat, but I did it for the country. Ipapakita natin. Yun nga, parte rin ng statement sa kanina, na binitawan ng dating Pangulo, sinasabi niya, he will not accede to the power ng mga puti. That ang lakas ng loob niya, I did it for my country. 30,000 ro yung namatay. Did it for my country. Wala ang ginawa masama. Paano yung mga, sino may kasalanan nga rin dyan, mga kung ano nung mga corruption na yan. Diba? they should rather kill him than him surrendering. So yun yung ilan sa mga bahagi ng mga binitawang salita ng dating Pangulo. Sa ngayon may papakita naman tayong interview kay dating Pangulong Rodrigo Duterte mula naman sa SMNI. Wala akong naalaala na may ginawa akong kasalanan. Marami akong ginawa na hindi nagustuhan ng iba. O maybe lahat. But I did it for my country. So when you, in your speech po kahapon in front of OFWs in Southern po, Mayor, you said na wala man akong kasalanan. What do you mean by that po? Walang kasalanan. If it means you have done something wrong, kasi kasalanan, masama man talaga. Wala akong naalaala na may ginawa akong kasalanan. Marami akong ginawa na hindi nagustuhan ng iba. O maybe lahat. But I did it for my country. Hindi ako yumaman. Wala akong nakuha. Pobre pa rin ako.
And wala kayo nakita na nagdagdag na isang lipahat sa bahay ko. Wala kayong nakita na bagong kutse, wala kayong kita mo ito, katagal na itong panalangin ng apo ko. Took may sulong ito. Kasi ayaw ko rin na gumastos yung mahirap rin yung hindi naman hindi kami pinagbigyan ng swerte sa buhay ng pamilya ko. Pati mga anak ko, financially. Hindi that pretty hard, but we cannot afford the extra things in life. Talaga lang. Kung hindi ako mapasok, hindi talaga ito makakita ng Disneyland itong daughter ko. Tagal niya hinihingi yan sa tatay pati nanay, sabi lang bukas. At tanong-tanong ako, prangka-prangka, hindi naman sabihin daw na wala silang pera, meron, pero it's not the right time to be spent. Tsaka ano nga pala, di ba? Sabi niya, handa niya namang harapin yung ICC. Bakit? Ngayon, dahil salita. So, maniwala ako kasi kayong taga Davao, kilala naman ninyo kami, ako. Okay, part of... Alam ninyo yan. Whether or not... Lalong kilala ka siguro ni Las Cañas sa Camutabato. Oh, di ba? Kaya nga yun, nandun sila sa daig eh. Kilala ka lalo nun. Lang namang di ka kilala nun. Sa dami ng sabi ni Matabato, may 50 raw napatay niya sa utos mo eh. Iba pa yung kay Las Cañas. Oh, di ba? Mag-succeed o mag-fail yung destiny will be part of your destiny in life. Yes, Mayor. Fourth question po. Part of your going to the rally, pag mag-endorse po kayo ng PDP laban candidates po, is tulungan natin yung mga 9 candidates para po ma-prevent impeachment ng daughter po ninyo sa VP Sara. Ano po assurance natin ito? No, it's not that. Alam mo, ano yan eh. Kasi nungaling sabi niya, boto niya ito para mapigilan natin yung yung mga senador na to para mapigilan natin impeachment ni Sara. O kaya pinakamaganda, sabi niya, patayin na lang natin yung para sigurado na kayo pasok. Di ba? Mga ganun ba yung sasabi niya pag nag-i-speech siya ngayon, iba na naman sinasabi, no? Wala talaga to. Whether or not mag-succeed o mag-fail yung destiny will be part of your destiny in life. Kanyang swerte yan. Naniniwala talaga ako niya. Yung ibang issues, iba rin yun. But for her to face judgments before her peers, iba yan. Kanya talaga yan. On her own. And sagutin na niya kung ano ang tama. Sagutin niya tama. Wala nga maisagot eh. Di ba? Hindi nga niya may paliwanag kung sa tumama yung mga Mary Grace Piatos, yung mga dam-dam milyong naubos. Wala nga masagot eh. Even if you kill me now, totoo talaga, truly, it does not scare me a bit. Ganun pala eh. Hindi naman ako magpasalamat, pero kagilikado ng kaligaya ko na lang magpahinga na. Am I worth the... Dapat nung ka pa na mahinga ang gulo-gulo mo eh. Di ba? Naging vice presidente na yung anak mo. Gusto nyo pang kayo masunod kasi kay Marcos eh. Ayan, nabot nyo. Hindi naman sila ni Bongbong eh, di ba? Mga friend. Lahat binigay sa kanila eh. Kaso, iba ang gusto nila eh. Bigyan nyo ako ng 2 bilyon sa sa DepEd 2 bilyon. Hinihinga naman ng paliwanag yung saan niya dinala yung mga pera. Wala naman siyang paliwanag. Yung anak niya ito, ngayong hindi siya binigyan, kinestyon yung mga perang masama si Bongbong. Di ba mga friend? Sa totoo lang, ayaw ang tanggalin si
sigaw na sigaw yung tao na palpak yan si Sara sa pagiging DepEd Secretary. Eh. Ayaw pa siya tanggalin ni Bongbong, di ba? Spoiled eh. O, siya nag-resign. Di ba? Nag-resign siya. O. Ngayon, eto nga, ingay-ingay nyo. The toil of the police at ako presidente noon may gagawin akong kalukuhan. If they want to arrest me, I will go to them. No apprehensions whatsoever sa mga naririnig niyo po sa balita, Mayor, na may arrest warrant, bother nito. I'm old for that, actually. Even if you kill me now, totoo talaga, truly, it does not scare me a bit. Hindi naman ako magpasalamat, pero kaligaya ko na lang magpahinga na. Nung ka pa dapat na mahinga? So walang takot whatsoever? Wala, sir? But fear of dying? Yeah. What na? Yung susundan ka ng mga ICC, ICC? 500,000 na daw po na mga pulis ang ka-deploy sa Davao. Pagkakahiya naman niya. Pagkisabi naman sa kanila na dagdagan nila ng a few more mag-recruit sila sa probinsya. Come to think of it, bakit gawin nila sa bayan ko at sa akin mismo? Am I worth the toil of the police? Paulit-ulit. At ako presidente noon may gagawin akong kalukuhan. Wala kang kalokohan If gawin. they want to arrest me, I will go to them. Oh. Hindi na ako kailangan ng presidente ako, naging prosecutor ako. Ano ba nakain nila? Oh. All they have to do is to call me and say, come here that because there's a complaint against you. Or there's a valid summons or whatever from Congress or from the courts. Bakit mo pa dramahin sa akin yung gano'n? Matanong nga, sometimes ito nangyayari talaga. What would be the reason for marshalling 5,000, 700? Bakit pagurin mo yung Pilipino? Na isa lang man ang kailangan ko na baski isang patrolman dyan sa airport magabang. Hindi ako Si Kibuli nga, 4,000 yung napagod sa pag-aresto sa kanya, di ba? Ikaw talaga. Kalahating buwan, na-aresto si Kibulog, ayaw lumitaw. Oh. Tapos ikaw, talagang ano na mga friend. Hindi na siya pinakawalan talaga eh. Hindi ako kayo maglaro ng patago-tago dyan. Ganon? Naging presidente ako. Oh. So, sinong taguan ko? Police? Army? Sino? Oh. Oh, di, tapang ka pala. Di, pupunta ka na sa ICC? Oh. ICC? Huh. Ano yun? Tagal ko na naghintay niyan. Oh. Vice Mayor pa ako, ICC. Ngayon, CCI na yan. Pagbaliktad. ICC, CCI na raw kayo ah. Oh. Hindi ko kayo hinahamon, pero you have been doing it, fucking on it for a long time. Can you just please try once more? This time with yung action and candor. Oh, yun. So makita tayo. Oh, yun ang ano niya, 'di ba? Nakahiligan niya kaya binigay sa kanya. Oh, 'di ba? Mabait yung gobyerno ni Bongbong eh. Hiling niya yan eh. Kaya binigay. Kaya sabi ni Generator eh, two options, we do it the hard way or the nice way. Oh, 'di ba? Tayo siya. Makita tayo, crimes against humanity man kaya.
Pati yung hindi ninyo nasali na pinatay ni Hitler, idagdag mo na sa akin. Oh, Kung nakalimutan ninyo na listahan ko. aminin mo lahat. All the unsolved massacres around the world. Charge it on me because isang impyerno lang ito. Sa impyerno talaga niya gusto mapunta eh. Ano yan? Di binigay yung gusto niya, di ba mga boss? Buhay talaga, mga boss, no? Bukas wala na. Kukunin na talaga, sasakay siya. Hindi pa pwedeng umagayin pa siya dito eh. Sa salita si General Torre, mamili ka, we do it the hard way or the nice way. Di ba? Tapang kasi, no? Kala niya, kaya niya. Weak leader ka ng weak leader kay Bongbong, yung hinapit mo. Yung mga alalay ni Bongbong, hindi weak eh. Kung nalambutan ka kay Bongbong, paano yan? Kagaya nila General Torre, susunod sa utos ni Bongbong yan, di ba? Yun. Kaya, bukas, iba na ang mundo ni Digong. Magkulab na ho tayo, mga friend. Talagang ganyan, ha? Lahat may katapusan. Kada Tibaya, shout out. Hi, Raisi, sabi ni kalat niyo. Hi, Idra. Sino Idra? Hi, Akira. Ang daming ni kalat niyo. Parley Pulido, shout out. Daming alalay ni Duterte. Nagtapang-tapangan. Duwag unggoy na yan. Yan. Natural lang ho yan. Mga sigaw-sigaw. Duterte, lao yan. Mga matagal na isang buwan niya, magsisigaw yan. Wala na rin yan. Taon bibilangan ni Digong dun sa dahig. Ayon sa mga eksperto. Yeah. Karox, balita po mga taga-INC yung umatin sa rally ng padapa sa Hong Kong. Tapos puro kabastusan pa pinagsasabi ni Mang Kanor. Dutae pala. Ayun nga. Tawan-tawa sila habang binabastos sila. Pakakasalan daw lahat yung sinong dalaga dito. Sino baka meron ako anak sa inyo sa labas? Yay! Sabi mo puta mo. Gago. Ano ba yun? Presidente, ganyan lang. Ganyan na, mula akong, sabi ko nga, may tama ito kako. Nangangampanya pa lang yan. Itsura, kako puta, baliw to. Tama. Yan. Kalahin mo, crime against humanity ang kaso niya. Hindi niya raw alam kung ano kasalanan niya. Hindi may tama, di ba mga friend? Wala talaga. Eli, shout out. Boss Rox, napakalinaw kung kanino nagmana ang pusit sa dugong namana. Sa dugong namana, di ba? Perlatan, welcome to the club. Nagpasalamat sila dahil sa war on drugs ni Digong na maraming namatay. Ayun nga yun. Marami yung nakapasok na tanga. Hindi nga, binubura ko na agad. Travis Herrera, shout out. Everything has an end, sir. Lilipas din yan, di ba? Totoo yan. Thanks sa pag-notice, sir. Okay. Basta, sama-sama tayo dito. Perlatan, gusto pang magpagawa ng monument dahil sa inamin niyang pagpatay. Is he in his right mind? Yun. Matagal nang wala sa sarili niya ito. Taki mo, appoint mo si economic advisor mo, in-check si Michael Yang, spiritual advisor mo, pero minumura niya yung mga Katoliko, pero spiritual advisor niya, baliw. Di ba? David Alimindola, shout out. Karox, wala na po sa wisyo si Dutae. Yun, kung ano-ano na pagsasabi. Naka-fentanyl po ata. Yun nga, yun ang parang siya para, maski anak, kung ano pagsasabi, Marami pa ring mangmang na nasasakyan naman ng mga masasamang taong tulad ni Digong. Ang mga ganitong tao ay hindi talaga naniniwala sa utos ng Diyos. Sa totoo lang. Totoo yan, Efrem. Efrem ulit, Good evening po, kuya, at sa mga ka-warriors. Dapat pati sumasamba sa dimdaputin din sila ng ICC. Nakakayamot, nakakainis, nakakabagot, nakakatawa. Naku po, mahiya ka naman.
Wala nang karapatang humilera kay Rizal. Si Rizal, makatao, ikaw, ewan ko. Anong klaseng tao? Tao ka ba? Nakakalungkot para sa mga nautumong hanggang ngayon, baliw pa rin. Ang sarap mong ikulong sa gitna ng dagat na walang makakadalaw sa'yo kahit garapata mo. Ay mga pre na, oh. Kimo! Sabi mo, sasama ka kay Digong. Oh, yan, dadali na siya sa dahig. Dapat nandun na si Kimo eh. Di ba? Nakaabang ka na doon sa Villamor. Sama niyo ako! Hindi ko papabayaan si Digong. O ganun. Jose Vivas, shout out. Gusto pang dungisan ang image ng ating national hero. Something's wrong inside this man. Totoo. Tagal ko nang alam na may tama eh. Kihoror, sabi ni 3JC Hope. Faith and Trust, shout out. Tunay talaga na yan ang pinadala ng impyerno dito sa lupa natin para guluhin ang katahimikan. Ito namang mga mangmang na nakikitawa pa sa kahalinawan yan. Kabaliwan yan. O, ito. Dodong Binancio, welcome to the club. Wala na sa tamang pag-iisip yung mga tao na to. Tuwang-tuwa pa. Kaya daming tanga eh. Sabi ko nga siya, daming tanga eh. Ramon Valencia, shout out. Bossing, ang demonyo ay nagkakatawang tao. Yun ay sa katauhan ni Digong nyo. Ang nakakalungkot lang, yung mga Pilipino na mga naniniwala dyan. Talagang nakakalungkot mga friend. Ramon ulit oh. Bossing, galing din ako ng Hong Kong. Maraming Ilocano dyan. Sana wag silang mahawa sa mga zombies. O, di ba? Ramon ulit, oh. Okay lang, bossing. Kailangan mo rin magpahinga. Kamusta na lang sa lahat at sa pamilya mo. O, salamat, Ramon. Joban Kalipay, shout out. God Pray Bawigan, welcome to the club. Lahat naman, Sara Baste, Pulong, Digong, galing sa ibang planet, alien devil sila. Tayo dyan. Raul Villanada, shout out ha. Greeting Kuya Rox at sa inyo may bahay. God bless sa inyo. Oy, bukas yung ano ni Mama. Sabi, sana matuloy na yung operasyon niya. Oo. Pray nyo po Oo. Para maraming magdadasal sa kanya, maging successful naman sana. Anyway, sana nga walang maging indulto. Lord, Raul Villanada ulit. Lahing demonyo ang tao na yan. Tao pa ba yan? Wala ka nang ma-describe dito sa taong ito. Yun ang totoo. Raul Villanada, may monumento na si Digong nyo doon sa sementeryo ng Malabon. Demonyo ang panalo habang si San Miguel ang nasa ilalim na agaw armas ni Taning. Raul Villanada ulit oh. Ang nakakalungkot dito, may naniniwala pa dyan. Kamag-anak ko pa nga, naluto na ng lason, Duterte ang isip. Oo nga. Normando Reyes oh. Bilib na bilib sila, maputa yan siya sabi na pupuksain na MPA, droga, kung ano-ano bigay sasabi. Puro, magmula yata nang umupo yan, yung si Bugok, si Digong na yan, puro mga MPA, puta na, kriminalidad, lalo sa record, malala nung panahon talaga niya yan eh. Daming namatay, puta na. Hanggang ngayon, wala naman, di ba? Puta na, daming natanga niya, sa totoo lang. Diyos ko. Rox, palagay ko kung anong uring nilalang si Digong siguro half human, half laman lupa. Baka lahi ng tiyanak kasi mahusay iligaw ang isip ng tao. Yun. Pwede. Elizabeth Iscare, good evening sa Rox. Kakaiba talaga ang Digong na ito. Demonyo ito na nabuhay bilang tao. Ang nag-anak pa ng mga demonyito at demonyita. Ito namang mga followers na uubod ng tatanga at bubobo. Akala nila santo itong lahi nito. Ang ama nila
na buhay ng Satanas dito sa lupa. Hay, gising mga Pinoy! At huwag kayong magpatanga sa demonyong lahi nito. Galit si Elizabeth Iscari. Isang ayo naman ako sa'yo. Elizabeth rito, sana nga matuluyan na ang lahi nila. Salot sila sa ating bansa. Makakulong sana at sipain palabas ng ating bansa. Ayan na. Your wish is granted, Elizabeth Iscari. Ngayon na sana lumabas yung mga pamilya ng naging biktima ng war on drugs at ipakita na dapat lang kumilos na ang sambayanan para tuluyan ng makulong sila kasama ng mga aliporis niya. Diba, Sir Rox? Sinabi mo pa. Rol Villanada. Lahing demonyo nga, ang Panginoong Hesus ay sinabihan ng kanyang pinuno na sambahin mo ako, mapapasayo ito sanlibutan. Pareho, diba? O yun nga, diba? Kaya lahat na sumamba rito, pupulutin na lang yung mga tingnan mo. Elizabeth Iscari. Grabe talaga ang paninira niya sa Roman Catholic. Hanip. Tingnan niya nga niya ang kanyang si Kibuloy. Mas worse pa yan sa mga pinagsasabi niya sa mga kaparian. Yung hanggang yun, hanga nga siya sa rapist na son of God daw, nakibaliw. Nauulol na yang si Satanas na digong. Ay nako, ang sarap sipain talaga. Ted, shout out Ted. Igawa daw ng monumento, sabi ni Digong, katabi ni Rizal. Pwede, pero medyo mababa ng konti kay Rizal para makita kung paano isinapak ni Rizal ang librong No Limitangere sa pagmumukha ni Digong. Takawal ng mukha, no? Bakit pwede, Si Senyor Aguila may monumento, Ano na kaya nangyari sa Senyor Aguilang Bugok, no? Tangina naman kasi. Ano ba ng mga klaseng putak-putang na kayo? Naniniwala kayo sa mga ganyang klaseng anak ng putang ina kayo talaga, oo. Pedrito Fidel, welcome to the club. Nakakagalit na ganito na nga ang pag-ugali. Marami pa rin mga panatikong Katoliko ang sumasamba sa kanya. Yun nga, yun Hoy, mga Katoliko, mga kadiboto, magsisi kayo. Sumasamba kayo sa demonyo. Ay, sa demonyo. Sa digong nyo, ha? Shirley Jaser, Yan ang hirap, Karox, na nagdadamay pa ang mga tangang katulad ng mga yan. Narinig nyo at nakita nyo po, konting salita lang ng digong nyo, nila, nagtitilian na sila. Yun nga, mga taga-saan kaya ang mga yan? At hangang-hanga sa pamilya ng mga may topak. Wala man lang kalaman-laman ang mga speech na mag-ama. Si Bastos Digong Duterte, nagyabang na naman. Ang masasabi ko lang po, ang lahat ng kasamaan ay may katapusan. God is a mysterious way. Pag natulog si Digong, bukas, ibang Digong na siya. Berdy Carriedo, welcome to the club. Gusto pang dugasan ang mga tanga. Sige, mga tanga. Sunod ng salot na manjang niyan. Magpatayo kayo ng monumento niya doon sa basurahan. Pinag-aambag-ambag pa yung mga OFW. Tagdi $10 daw para sa kanyang monumento. Muntang ito talaga. Sembrado Ludovico. Halimaw, leching hinduropot. Sorry, Karox. Off volume muna. Not interested listening to that person. Anyway, magandang at mabiyayang umaga sa lahat ng mga warriors. Watching from Edmonton, Alberta, Canada. God bless po. Stay safe and healthy. God bless, Librado. Michelle Edwin, my friend. Shout out, Mike. PJ Shop. Si Rox, ano bang tanong yan? Ikaw na ang sumagot. Ikaw naman. Rolando Bugarin, welcome. Roland Bugarin, welcome to the club. Mga bangag, ang mga DD shit, tuwang-tuwa pa sa pagmumura ni Digong nyo. Anong klaseng mga tao itong mga kababayan natin? Bulag sa katotohanan. Nagbibingi-bingihan ang mga hinayupak. Nasapian na rin ng kademonyohan ng puon nila. Mismo, Roland. 3J Show po. Ginawa ni Digong ang mga ginawa niya hindi para sa bayan, ni hindi para sa ating mga anak. Ginawa niya yon sa kanyang kagustuhan. May kasabihan nga ang tao na
Owning your own mistake, ibig sabihin, be responsible sa mga ginawa niya, whether sa palagay niya tama o hindi. Kaso, naglilinis siya ng kamay para daw sa bayan. Ang mga tao naman, ewan ko, hindi gamitin ang sentido komon, no matter what. Hindi po justified ang mga killing spree during his term. Meron pong paraan para parusahan kung totoong addict o pusher, hindi yung basta lang babarilin, no, diba? Pag hindi nila pinatay, papagalitan sila ni Digong Kailangan patay. Kasi ayaw nga ni Digong na nagpapakain pa. Patayin mo na sabi ng gago. Puta na. Regis Police Rox, naniniwala akong ICC warrant na ang dumating. Kita mo naman ang mga polis sa airport na handaan si Digong huliin pag uwi yun. Kung uwi siya, baka tumawag kay Xi Jinping for help. Wala na yun. Akala niya, bibiruin siya ng Marcos government Lahat na kasi, lahat na ginawa nila Duterte kay Marcos, pinagmumura. Pinagbantaan papatay niya. Lahat na ginawa ng kahayuban, ginawa na sa gobyerno ni Marcos puta na, alam ka namang hindi pa siya tapusin, di ba? Librado Dubig. No worry, Karox, kahit hindi mo mabasa yung aming mga komento, basta sama-sama tayo dito sa Roque Avenue. Amen. Ayun si Prince Shervin, Pasensya na, Prince Shervin, Prince Shervin sa peda, shout out. Christian Sen, July 7, Alcantara, shout out sa inyo, mga boss. Bren Amy Bingson, Dolor Garcia. Eman Escalona, shout out, Sabi ni Tia Deli. Kakilakilabot, nakakapanginig po ng laman si Rox. Saan planeta po kaya ng mga impacto at halang ang bituka galing ang hinayupak na pesting yawa na yan? Ulit yan. Grabe si Rox, meron po pala talagang masamang elemento na katulad niyan na maiintulad mo po talaga sa pagkahalang ng bituka. Kina Bin Laden, Hitler at Saddam Hussein na puro po mga salot at isinusuka ng buong mundo. Pero lahat po yan may katapusan si Rox. Tapos na, friend. Pero mahaba-haba pa yan. His time will come to an end po sa pag si Lord na po ang humatol at kumumpas. Pwede din po yung kanyang request na patayuan siya ng rebulto si Rox. Yung taksyapo yun si Rox. Yung ilalabas mo po sama ng loob at ibabato mo sa wall yung plato. Tamang-tama po ang rebulto na doon si Rox. Siya po ang babatuhin at pag-iinitan ng mga tao. Kasi grabe po kawalang yaan ang ikinalat niya parusa sa mga Pilipino. Dapat po sa mga ganyan ibinibiti ng patiwarik, binabalatan ng buhay, walang takot, respeto sa Diyos. Mahabaging langit si Rox, buhay pa po siya, pero tinutusta na po ang kanyang maitim na kaluluwa sa impyerno. Dapat talaga sa'yo, itapon ka sa dagatang apoy na bisit kang kinam. Ulit Daily. Ted ulit Balik na daw bukas si Digong sa Pinas. Wala daw kasing pakinabang si Xi Jinping kay Digong. Yan ang napapala ng isang makapili at sip-sip sa China. Sip-sip pa more. Di na pala makakasip-sip. Nakakulong na sa krami. Hindi na, diretso na, friend. Mac Kulit. Welcome to the club. Nag-iisang nilalang nang ipinanganak ay lumabas sa tumbong. Sobrang baho ng bunganga at ugali. Jaime Santillan, shout out. Jaime Santillan, Garapata, sabi niya. 3J Shop ulit Yan, di mga my friend, shout out Alam mo, Sir Rox, hindi ako nagtataka kay Digong. Ang mind-boggling si Rox, ang mga taong kaharap niya dyan sa Hong Kong. How can they tolerate Digong? How can they laugh at his sort of jokes and mocking the Lord? Yun ang talagang disturbing. Kung ganito na ang mga tao ngayon, ma-agree na ang mga kalapastanganan sa Diyos, ay talagang mapaparusahan na ang ating bansa. Sabi sa Galatians 6:7, do
Do not be deceived. God is not mocked. Wala, friend eh. Parang sobrang value. Papamura ka eh. Roberto Abayare. Shout out. Hawak yan si Digong ni Satanas na ginawang kasangkapan para manlinlang ng mga tao mismo. LMT. Shout out. Siya po ay demonyo na nag-anyong tao. Yun. LMT ulit oh. Naglipa na ang mga eng-eng at ob-ob. Yan mga magic ni Diablo. Tumatagos sa mga ulong putol-putol ang utak, kaya nga Hong Kong lang ang narating eh. LMT ulit oh. Siguro sasabihin ni Rizal, lumayas ka sa tabi ko, baka matadyakan kita, stupidong idiot. LMT ulit oh. Baka magliyab yan si Digong kapag nabuhusan ng holy water. Ipabarang kaya natin para mawala ang sapi nila ni Sarah. Mario Santos, shout out. Mga buwang ang nagtatawanan. Nakakasuka na natural, halos mga babae pa. Don Juan, shout out. At nagpadala ng kanyang sugo ang demonyo dito sa mundo. At ang pinili ay ang Pilipinas. Makikita at malalaman ang katauhan ng sugo ng demonyo, pangit, mapagmura, manduduro, sinungaling, manluloko, at mamamatay tao. Sino ito? Sino pa? Si Digong demonyo. Tumula ka pa doon, ano? Elmer Sarmiento, shout out. He is a devil's advocate with many emissaries. Kahit gaano ka demonyo, maraming blind followers. Totoo. Marilo Pabianak, shout out O, to si Marilo nasa Hong Kong to eh. Oh, di ba? Good news po, tay. Naaresto na ang ating Pangulo. Naaresto na ang dating Pangulo. Mabibigyan na rin ng hustisya ang mga biktima ng EJK sa panahon niya. Thanks God at hindi naging madugo at walang kaguluhan na naganap sa pag-aresto sa kanya. Salamat sa magitan si General Torre. Siya ang nanguna sa pag-aresto. God bless the Philippines. O, di ba? Mission accomplished, mga boss. Pastor Jun Lagon, shout out my friend. O, tapos na. Pero mahaba pa yan, mga boss. O, mahaba pa yan. Ay, nako. God moves in a very mysterious way. Basta yun, bukas, Miyerkules, pagkagaling sa Hong Kong, nandun na siya sa dahig, no? At iba na ang mundo niya. Hindi na siya amo doon, no? Siya ay akusado. Yan. Diba, mga friend? Doon niya pakita yung galing niya. Mga ICC kam-kam. Huwag mumurahin niya yun doon, di ba? O, di ba, gusto niya na mamatay. Ganun na ang gawin niya, di ba? Matanda naman na siya, di ba? Magandang gabi po, mga boss. May Diyos. Di ba? Ano nangyari sa mga demonyo, di ba? Si Kibulog, o, di ba? Marami pang lalabas diyan, marami pa yung mga ano niyan, kampon niyan, eh. Di ba po? Magandang gabi po, mga boss.